tungkol nga po dito sa eto po yung 200 plus congressman, kung matatandaan nyo po, na pumirma dito po sa impeachment case ni Sara Duterte. At ito nga po yung palaging sinasabing technicalities ng mga hayop na senador. Okay? Ngayon, ito po yung sinasabi natin na ito po yung gustong baliwalain ng mga senador natin at ginagawa po ngayong taong bayan na ito daw po ay invalid at hindi daw po tinitechnical nila. Okay? Pero ito pong mga pirma na to ay naaayon naman sa konstitusyon. Ito pong mga pirma na to ay kailangan lang po ay 1/3, ginawa na po 2/3. Yan po ang problema na bumabagabag sa mga senador. Yan po ang gusto kong sabihin sa inyo at alam sa inyo na tayo ay dinadivert sa totoong issue. Bumabalik po tayo dito sa mga pirma na kung tutuusin nyo po, valid na valid at kung ire-refer nyo sa konstitusyon ay sobrang valid. Diba? Ito mismo po, ang gusto ng mga senador na pagpukusan natin, gusto ng mga senador na maging tanga tayo. Dito po umikot ang impeachment complaint. Tingnan nyo po. Ito po, kaya pinakita ko sa iyo, ito lang po ang pinaglalaban ng mga senador nating mangmang. Ito yung pinaglalaban nila. Na ang pinaglalaban nila ay paano mo mamamanipula ang 200 o 2/3 of vote ng Congress. Paano mo mamamanipula yan? Paano mo masasabi na yan ay hindi valid? Dahil yan po ay pinirmahan. At pag pipirma ka po, yun po ay ibig sabihin na ina-accept mo. Tandaan nyo po, pag pumirma tayo, yun ay sign of acceptance, sign of nagpumapabor ka, at sign na nauunawaan mo. Hindi mo naman sasangkala ng pirma mo sa walang kabuluhang bagay. Ma'am Yuki Sawaki, maraming salamat po. Ano pa ang gusto kong ipa-elaborate sa inyo? Binabastos po ng ating mga senador ang ating kongreso. Binabastos po ng mga senador ang 2/3 ng mga kongreso. Binabastos po ng mga senador ang kapakanan, kapasidad ng ating kongreso. Na kung tutuusin nyo po na ang kongreso natin, ang tanging branches of government na isa sa mga maaasahan mo. Kabayan ko, kapatid ko, maraming salamat. Bakit maaasahan mo? Magkakaroon na naman po tayo ng Quadcom 2.0, gaya sinabi ko. Magkakaroon po tayo ng Tricom na itatapik po uli ang mga fake news at siyempre po ang walang kamatayang pagkamkam ng China sa ating West Philippine Sea at ang kanilang propaganda. Pangatlo po, magkakaroon po tayo ng isang committee bago or isang komite na hindi naman bago, yung kumbaga bagong investigasyon dito po sa 500 million na natagpuan sa Cebu, kasagsagan po ng eleksyon. Yan po ang Kongreso na lantaran pong binabaliwala at binabastos ng ating Senado. At ang ating Kongreso nga po ay magkakaroon po, sila mismo ang nag-endorse dahil sa pambabaligtad sa kanila. Sila po ang nag-endorse ngayon ng Open Bycam. Sila po ang nag-endorse ng Open Bycam.
magkakaroon po tayo ngayon ng open bycam kung saan mapapanood na po natin at makikita natin sa ating mga mata kung sino ba ang nag-aproba ng batas na isusumite sa Pangulo at sino ba nag-aproba ng budget para sa isang proyekto na ihahatid sa Pangulo. Makikita at mapapanood na po natin yung open bycam. Si Speaker po ang nag-endorse niyan. Ngayon, dyan po tayo nilalanse ng mga hayop natin mga senador. Dyan po tayo nilalanse. At sana gusto ko lang i-elaborate sa inyo na huwag tayo magpapaniwala dito sa mga gusto nila. Gaya nga sabi ko sa inyo, patibong yung ginagawa ng mga senador. Parehas kami ng opinion ni Jokno, patibong ang ginagawa. Mamaya re-react natin yan. Kita nyo, ito po ang mga pirma. Paano mo sasabihin invalid yan kung isa o mga representative ng Kongreso ay pumirma? Yan po ay pinakamakapangyarihan doon sa pag-file ng impeachment complaint. Yan po ay pirma mismo. At ang unang pumirma dyan ay si Sandro Marcos. Diba? Kaya yan lang po ang gusto ko elaborate sa inyo. Na niloloko na naman tayo ng mga senador. Na pinapadivert na naman nila ang isipan natin dito sa 1, 2, 3 impeachment na wala namang kakwenta-kwenta na tinitechnical nila. Ayun po yung sinasabi ni Asidre kanina. Bakit nyo pa tinitechnical? Binabalikan natin ang walang sustansya. Ganyan po kasi sa isang court, kung alam nyo naman yan, kung wala kang depensang matibay-tibay, dadaanin mo sa technical. Na kahit tuldok, na kahit kudlit, na kahit tandang pananong, na kahit tandang padamdam ay makikita mo para lang mateknikal. Ganyan po ang ginagawa ng ating mga senador. Natitiis nila sa walang kakwenta-kwenta nilang isipan na ginaganyan nila ang taong bayan. Diba? Nakaka lang talaga napapailing ka na lang. So, dumako na po tayo dito. Ito na nga po ang latest news. At sabi ko naman sa inyo, hindi po drama ang pagbebenta. Lagi ko sinasabi sa inyo, yan po ay paghihigante ng isang kabet. Diba? Ayan na nga po, na mainstream media na. Maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Duterte tells Hanilet, 13 lovers to move on. Digong sa 13th girlfriend, maghanap na kayo ng mayamang jowa. Sa mga girlfriend o lahat ng common law wife ko, lahat kasi ng jowa niya, tawag niya common law wife. 13 silang lahat, maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Siguraduhin nyong malaki ang credit card. Diba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Si Hanilet po, pinalayas na. Ayaw nyo kasi maniwala eh. Naniwala kayo na drama-drama. Hindi po drama yon. Hindi po drama yung pagbebenta. Sinabi ko nga sa inyo sa unang vlog natin, yan po ay paghihiganti ni Hanilet. Dahil nga po yung ethics ni Digong ay malikot. Diba? Akala ni Hanilet, siya lang ang binibembang.
国家出席习近平 Di ba? Akala ni Yanilet, siya lang ang binibembang. Pero mali siya ng akala. Dahil meron pa palang 13 na binibembang. Yun po ang nangyari dyan. At nung nalaman ni Yanilet na may binibembang na iba at meron pang stay-in bembang doon na si Alpotera na sabi ni Mahar Puday, nagiganti siya. Paano nagiganti, Nyolo? Kahit wala siyang karapatang ibenta, akala niya na siya na ang pinakamalakas kay Digong. Nagkamali siya. Diba? Nagkamali siya. Akala niya ma-overpower niya unang-una ang anak ni Digong kay Zimmerman na sila Sara. Nagsumbong ngayon si Pulong. Daddy, binibenta na yung bahay mong budol. Yung budol house. Nagalit si Pulong. Nagalit si Digong. Di ba sabi ko sa inyo? Nagalit si Digong. Sino nagpapabenta? Si Anilet. Siya daw ang original common kabet. Ngayon, pinalayas. Ano ba unang ginawa ni Anilet? Iyano ko sa inyo yung istorya. Ito ang unang moves ni Anilet. Okay? Pakita ko lang. Pinalayas muna ni Anilet ang mga supporter. Yan. Pinalayas muna ni Anilet ang mga supporter. Yung mga nagbabantay doon. Yung mga marites. Yung mga nagko-content na mga patay gutom. Ayan muna, pinalayas niya. Yan, layas. Oo, Davao del Sur. Oh, di Ni ba? Anheme dire, buwis buhay para kay Tatay Digong. Buwis buhay na daw ang inaalay nila para kay Tatay Budol. Ako budol. Ganun na si Digong ngayon. Ako budol. Ako budol. Pinalayas daw sila ni Anilet. Pinalayas. Ba't pinalayas? Diretso. Unya, gumikan po adto kay nag-ingon po si Ma'am Hanilit sa una, hilak-hilak siya nga. Salamat sa inyong presensya nga naa mo, nagbantay mo. Sabi, salamat sa inyo dito, pero pwede na kayong lumayas. Ako si Hanilet, ang original na kabet. Unya karon gikalit lang mig papahawa. Si Ma'am Hanilit mismo nagingon. Unya ang usa ka tent unta diri pabilin pa kay Para lang silungan unta na to, no? silungan kay Para ugman lang tamang lakaw. Kaya unsa naman ron? kami sa buntag kay wa na masakyan. Unsa may sakyan na mo? Unsa? Wala kaming masakyan, alas 12 na, walang yaka, Hanilet. Yan ang sabi niya, ang original na kabet. Yan ang sabi, Ay masakyan. Manang naalang may diri karon. Tapos ipatawagan patag pulis kay ipadako. Kung di daw may mohawa, ipapulis pag yun. Kung di daw sila umalis, ipapapulis pa ni Hanilet ang original na kabet. So, Ang magay bakon sa nagkuhan og problema namo, service, no? nga volunteer man lang mi para kay Tatay Digong. Nag-volunteer lang daw siya, pero daw makulit ang original na kabet. Nangita man lang mi og hustisya para kay Tatay. Yun. Ingon sila, dili kinasing-kasing ang ato ang pagsuporta kang tatay kay gitanggal ang tarp. Oo. Sa ilahang gihimo, kinasing-kasing ba ang ilahang gihimo sa ato Dili man kinasing-kasing. Urada-urada. Unsa man ta, mga squatter dire? Mga squatter talaga kayo. Tanga ka rin, ate. Squatter talaga kayo. Bakit babantayan yung... Bakit babantayan nyo kasi yung budol house? Mga tanga rin kayo
Babantayan nyo yan. Diba? Ba't babantayan yun? Eh, yung budol man nasa dahig. Kailangan naon atong pagsulod din nilaban ta para kay Tatay Digong. Tapos pagpaiksit, isa pa, gihangyo ta. Gigunitan pa nako ang liter ni Ma'am Hanilet. Nga dili mi pabiyaon dinhi. Aside ana, napay mga video nga nangakuan dinhi. Napay mga video nga previous nga naghangyo og nagpasalamat si Ma'am Hanilet. Nya karon ingon ana ang nahitabo. Pinakalit niya tapos nanay tungang gabi eh. Grabe. Kaya ba nila nito? 24/7 magbantay sa bahay, sinakripisyo. Oh, ba't kasi binabantayan nyo? Tanga din kayo, hayop kayo eh. Binabantayan nyo. Mga bobo. Sagaban na kayo sa kalsada eh. Ang babantot nyo. Tanga ka. Binabantayan yan. Tanga ba kayo? Ayos lang kayo. Original na kabit yun eh. Nabebembang ba kayo? Tanga! Bobo! Wala yung karapatang umangal dyan. O, yan po ha. Pinalayas ni Anilet sa gitna po ng madaling araw. Dahil hindi na po kinakaya ni Anilet. Dahil sabi ko nga po sa inyo, nagsasalita ng mag-isa. Single siya. Single ko. Wala kabit. Single siya. Single ko. Wala kabit. Ganun daw. Pumunta daw si Anilit dyan. Parang zombie. Lumayas na kayo dito. Ibibenta ko na to. Single siya. Single ko. Wala kabit. Ah. Ganun daw. Nagulat yung mga tao. Ano yung sinasabi ni Mama Anilet? Ano yun? Single siya. Single ko. Wala kabit. Layas! Hindi po siya naliligo. Yan po ang ano yan. Yan po ang pinag-ugatan. Dahil iba na po ang nilalaman ng ethics at puso ni Digong. Wala na. Kumbaga, ayaw na ni Digong sa mukhang tita na laging galit. Nyo, advance tayo dito eh. Advance tayo. Hindi tayo pumunta dun sa stereotype na sinasabi nilang drama. May pinag-ugatan yan. Eh, alam niyo naman yung mga assets and liabilities ko eh. Pero, siyempre, bakit ba ayaw na ni Digong kay Hanilet na tita na laging mukhang galit? Kasi po, si Anilet daw po na tita na mukhang galit ay ano daw, walang sweetness. Naghahanap na si Digong, siyempre matanda na siya eh. Naghahanap siya ng sweetness, yung magpapalit sa kanya ng Pampers. Diba? Diba? Yung naghahanap na si Digong kasi ng ano eh, yung magpapalit sa kanya ng Pampers, yung pag naiihi siya, nandiyan na kagad, papalitan siya ng Pampers. 'Di ba? Kasi diaper, 'di ba? Kasi matanda na siya. Wala daw si Anilet ng ganun eh. Wala siyang sweetness, kaya yung tsura pa lang laging galit. So, eto si Digong, ayaw niya na ng ganun. Kaya, ayan o,
Ayan, no? Ayan yung isa sa mga iskandalo. Ayan, no? Katulad niyan, pag may ganyan, alam na kung ano gagawin. Diba? Naghahanap siya ng mga yung biglang magpapalit sa kanya kasi ganyan ang estado ni Digong. Tingnan mo kung kumain niya, balasubas na eh. So, nakita niya po ang bagong pag-ibig dito. Ito na, love story itong kinukwento ko sa inyo. Ito na ang love story. Tingnan niyo po, ito po yung hinahanap niya na sweetness. Yan. Tingnan niyo tignan niyo yung sweetness nito. Ayan, yan. Yan tignan niyo. Yan yung gusto ni Digong kasi. Yan. Yan yung gusto ni Digong. Ang pakita ko sa inyo Oh. Yan ang gusto ni Digong. Yan nakita niyo yon? Sinusuklayan pa. Ayan sinusuklayan. Very sweet. Wow. Ganyan ang gusto ni Digong. Sinusuklayan siya. Tinapalitan ng diaper. Hindi katulad ni Anilet, tita mo, na kahit hindi galit, mukhang galit. Ayan Ayan. Ayan Ayan nagkakasama sila. Ayan naglalambingan si Digong. Diba? Inahawakan siya sa kanyang tarugo. Gusto ni Digong yan inahawakan yung tarugo niya. Ayan lagi siya nandyan Ayan ganyan ang gusto ni Digong. Mas marami pang kasama to kaysa kay Hanilet. Pag kasama daw si Hanilet, puro gastos. Laos si Tita Hanilet. Diba? Laos si Tita. Kasi pagkasama si Hanilet, lalo na yung mag-ina, bilhin mo ng ganito. Chanel, Hermes, Prada, puro ganon. Hindi man lang masuklayan si Digong at mapalitan ng diaper. Yan nandiyan palagi siya Nandiyan palagi eye to eye contact pa eye to eye contact. Iyutin kita mamaya. Sabihin naman ng isa, of course, ganun na lang. Pag gumanon daw siya, iyutin kita, gigil na edits ko, of course. Yan. Diretso pa natin. Napaka-sweet talaga nito eh. Ayan napaka-sweet. Panis! Andiyan ka ba? Sabi ni Digong, nasan ka nang kailangan kita? Yun ang sinabi ni Digong. Nung uling bisita ni Anilet, nasan ka nang kailangan kita? Oo, kumakalat yung iskandal namin. Dahil siya lang ang nag-aaruga sa akin, ikaw puro ka lang pera. Diba? Sino ba nakaubos ng pera ng Pogo? Di ba kayong mag-ina, inubos nyo yung pera ng Pogo, yung porsyento? Ganon. Galit. Kaya ito na ang latest bembang ni Digong. Ano? Eroplano. Pati sa pati sa napaka-sweet. Ito mo naman, lahat ng pinupuntahan ni Digong, nandun siya. Diba? Ganun dapat, nagmamahalan. Tulad niyan, imbalido, kailangan nandun ka. Tignan mo naman, si Bongo, alam ni Bongo yan, ayan, andyan siya sa studio, ayan pa, ayan, alam nyo nga pala, siya, ito rin po ang may awak ng
ang napapabalita, siya rin ang may hawak ng Duterte page sa FB. Napaka-sweet. Oh. Siya rin nagla-live. Siya rin na nagla-live kasi siya nga rin po may hawak ng Duterte page sa FB. Siya po ang nagmamanage ngayon. Oh, ayan no. Uy. Tignan mo, mini-makeup pa. Ay la, kita mo, kaya mo ba yan, Anilet? Ang tita na laging galit. Kaya mo ba yan? Ha? Kaya mo ba yan? Ikaw, pag bembang sa'yo, pabili ka daw ng pabili. Kaya nagalit si Diggs eh. Anong sabi ni Diggs? Humanap na kayo ng mayamang boyfriend. Wala na, nakapili na siya. Tignan mo naman, hindi. May naasikaso, mini-makeup pa, bago ilagay sa ataol. Tignan nyo na, ganyan talaga, kita mo, ayan, katabi sa pagkain, kasama sa karinderya, ganyan ang for better or for worse. Kita mo naman, pinarangalan. Best Bembang of the Year! Kita mo naman, pinangalan, binigyan ng award. Tignan mo binigyan ni Digong ng award yan, Best Bembang of the Year. Kita nyo, pinarangalan pa. Kasi nga sobra sa bembang very, very best. Pero mo mini-makeup ang kayo, naayos yung buhok mo, pinapalitan ka ng diaper. Ayan pumunta ng Senado. Pumunta ng Senado, wala ka dyan, Anilet. Siya lang ang nandyan. Kita mo, ikaw, nasan ka? Bili mo ako bili mo ako niyan, bili mo ako. Gusto ni Kitty, Prada, gusto ni Kitty, Hermes. Ubos ang pera ng Pogo. Nauubos daw ang pera ng Pogo. Ayan kita mo, kahit saan, kahit sa pumunta si tatay, nandun siya, Yan ang Anilet, yan ang pag-ibig. Ikaw puro ka galit. Ini-explain niya pa, Bali, ito yung tatayo natin bahay. Huwag mo muna papakalam kay Anilet. Okay, yan, i-explain niya. Ito yung bahay natin, huwag mong paalam kay Anilet. Kasi, alam mo naman yun, itsurang galit. Kita mo pati face mask, inaayos, wow! Ayop! Ayop! Pati face mask, tignan mo pati face, napaka-sweet, tignan nyo naman, kung hindi ikaw, sino pa ba? Guniginaw at di na makagalaw. Uy! Naku, nangiting naman. Nakita mo pati poloy na ayos! Kaya mo ba yan, Anilet?
Oh, kiss muna kay mama. Kiss muna. Mu. Pati polo inaayos, oh. Oh. Ayan, oh, kita mo naman, oh. Oh. Kaya mo ba yan, Anilet? Oh. Kita mo, siya, napaka ano niya. Susuklayan, susuotan ng polo, tas mamaya huhubarin nila yung damit nila. Okay lang yun. That's love. Oh. Kaya mo ba yan? Oh. Eh, ikaw, nila, dinaaway mo na yung mga anak niya eh. Oh. Kita mo, napaka-sweet, oh. Sinisindihan pa yung kandila ni Digong, oh. Abo! Ma'am Susan, thank you. Hasigawa, thank you po. Tingnan mo, sinisindihan niya yung kandila ni Digong. Ayan, BGC. BGC. Ang sweet naman, kita mo, kita mo, siya talaga nag-ano, bas, si Anilet, 365 days a year. Si Anilet, 5 days ka lang daw nakasama. 5 days. 5 days ka lang nakasama. Pero ito, tignan mo. Lahat ng puntahan ni Digong, nandun siya. Kita mo, ayan na naman, andyan na naman yan, lagi nandyan yan, si Anilet, nandyan ba? Andyan lang pag, ayan, kita mo, bembang mamaya, okay, ayan daw, bembang, doon tayo mamaya, bembang, doon, bembang, yan, kita mo naman, bago, bigyan mo, napaka-sweet, bago pumunta sa dahig. Kita mo, bago pumunta sa daig, nag-holding hands pa. Sabi niya, promise me you won't let go. Wherever you are, I believe that the heart will go. Every night in my dreams, I see you. Promise me you won't let go, things. Promise me I will not let go. I won't let go. Need and never you are. I believe that. Ayan na. Once more. Promise me you won't let go. Oy, huwag ka maiyak, Ayab! Utik, sabi ni Digong, huwag ka maiyak, baby! Ayab! Lumit ang love story! Ingat ka, sir! Ingat ka, sir! Ayan, ang huling yapos. Kung dilit sa'yo sa huli, ayan bang kita kang muli. Kung dilit tayo sa huli,
Giniginaw at di na makagalaw. Inipigilan ang pusong inipilit na ikaw. Kung di tayo sa huli. Ayun po. Nakalagay pa sa likod, I am not bembang for nothing. Oh! Ayan na lang po ang istorya ng titang laging galit. Wala na. Yan po ang istorya ng titang laging galit na wala na po. Malabo na magkabalikan pa ang titang laging galit. Kasi naman po, pag hindi tayo nasa papel, huwag tayo magpipiling. Oh, okay? Pag hindi kayo kasal, nga. Hindi, nagpiling daw eh. Akala niya, di ba? Akala niya, siya yung pinakamamahal. Eh, putik, tinaboy! Tinaboy si Anilet, pinalayas na po. Wala na si Anilet sa listahan ng 13 girlfriends. Wala na. Kasi yung mga panahon ngayon, yung mga kabit, sila pa matapang eh.